Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Sis Mayral Cristal mula sa CRC San Pedro. Narito tayong muli upang simulan ang araw natin kasama ang salita ng Diyos. Bilang ating gabay, tayo ay dumako muna sa isang maikling panalangin. Yes Lord, maraming salamat po sa mapagpalang umagang ito na muli kami ay naparito upang pagnilaynilayan ang iyong mga salita. Nawa Lord, ikaw ang siyang gumabay sa bawat isa na makikinig ng salita mo. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pagninilay-nilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Deuteronomio 11 verse 18-21 na may pamagat na blessing is gained by keeping the word of God always before you. Ating basahin ang mga bersikulo. Verse 18. Tanim nga ninyo ang mga utos na ito sa inyong puso't kaluluwa, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong noo. Verse 19. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Verse 20, isulat ninyo ito sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at tarangkahan. Verse 21, upang kayo at ang inyong mga anak ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Mananatili kayo roon hanggat ang langit ay nasa ibabaw ng lupa. So, ang mga utos at salita ng Diyos ay dapat pinibigyan ng halaga sa puso't isipan. Hindi lamang ito binabasa o kinakabisado. Dapat parte ito ng pang-araw-araw na pamumuhay natin. Dapat ay basahin at pag-aralan natin ang salita ng Diyos upang maintindihan natin ito. Hindi sapat na basahin lang natin ang Biblia na isa-isa. Dapat ay sama-sama tayo bilang isang pamilya o komunidad na pag-aralan at pagnilay-nilayan ang mga salita ng Diyos. Sa ganitong paraan, hindi lamang natin na pag-aaralan ng salita niya, napapalakas din natin yung relasyon sa isa't isa. Bilang karagdagan, dapat din natin binabahagi ito sa pamilya, kaibigan at sa ating komunidad. Hindi lang tayo nagbabasa para sa sarili natin. Sinabihan din sila ng Panginoon na isulat ang kanyang salita at mga utos sa mga hamba at mga pintuan, tulad ng paano nakikita ng mga tao ang mga sinulat sa hamba at sa mga pintuan tuwing papasok at lalabas, dahil dapat rin natin ibahagi ang salita ng Diyos sa iba. Kapag sinunod natin ang Panginoon, tayo ay pinapangangkuan niya na magkaroon ng buhay na walang hanggan, basta't pangangalagaan natin ang kanyang mga salita. Kaya't ang pagsunod sa salita ng Diyos ay dapat natin itanim sa puso't isipan at maging parte ng ating pamumuhay. Ibahagi rin natin ito sa iba upang ating makamtan ang pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, sapagkat ang pagpapala ay ating matatamo lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga salita. Ngayon, tayo muli ay dadako sa maikling panalangin. Yes Lord, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa umagang ito. Salamat Lord na amin muli na pagnilay-nilayan ang iyong salita at ang bawat isa ay nakapakinig muli ang salita mo. Lord, sinabi mo nga po na kapag marunong kami ibahagi ang salita mo at amin laging binabasa ang mga salita ng Panginoon, alam namin na pagpapala ay aming matatamo lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga salita. Muli Lord, pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa atin sa umagang ito. Patuloy po nating suportahan ang ating programa upang mas marami pa ang maabot ng salita ng Diyos na maliligtas sa lahat at mabigyang kapanatagan. Muli, magandang umaga at pagpalain nawa ang salita ng Diyos.